piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa inyo na aming mga masugid na taga-subaybay at mga pinagpapala ng Diyos araw-araw na po dahil sa pakikinig ng programang ito. At ngayong araw, hayaan niyo pong ako po'y makapagbahagi muli ng isang aralin mula sa salita ng Diyos. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesucristo, aming Ama sa Langit, Lord, hayaan niyo po, O God, na ang pagbo-broadcast ng programang ito ay patuloy, Panginoon, na makarating, Lord, na makapangyarihan sa puso ng bawat nakikinig. Lord, hayaan mo, O Diyos, na ang karunungan at kaalaman ay dumating sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay, lalo na, Panginoon, sa mga naghahangad na makakamit ng pagpapala ng iyong salita sa araw na ito. Kaya ngayon pa lang, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sa gayon ding layunin, Panginoon, nais na namin, Panginoon, na ikaw lamang ang maluwalhati sa pagpapahayag ng iyong salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayon pa lamang at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. At yun nga po, no, sa araw pong ito, ang nais ko pong ibahagi ay isang gawain na kinakailangang taglay ng isang mananampalataya. Alam niyo po, ting magtatapos ang taon, isa po sa mga gawain dito po sa ating simbahan ay aking hindi pinapalagpas na daluhan. Ito nga po yung tinatawag na covenant dinner. Dahil kung alam po natin ang kahalagahan nito, alam niyo po, talagang ang buhay natin ay magkakaroon ng katuparan, yung mga pinangako ng Diyos, tiyak na makakamit po natin. Po? Kaya hayaan niyo po na basahin ko po ang isang talata mula sa Lumang Tipan, mula po sa Deuteronomio, Kabanatang 7, talatang 9. Ganito pong sinasabi, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Yan nga po, no? Napakahalaga po talaga yung tinatawag na covenant faithfulness. Nandyan po yung ating yung loyalty, yung ating commitment, po, sa pagsunod, po, sa salita ng ating Panginoon at patuloy na pagsasagawa ng mga bagay, na nandun yung ating katapatan, nandun yung ating buong pagmamahal na pagsunod sa Kanya at buong pagpapakumbaba rin. Po? Kaya sabi ko nga po, kung maunawaan lang ng isang mananampalataya ang kahalagahan ng tipan, ako'y naniniwala na talagang ang kanyang buhay Kristiyano ay talagang magiging matatag. Po? Dahil alam niyo po, ang covenant po ay naghahatid po talaga ng blessings o mga pagpapala. So, napakarami po niya sa Deuteronomy chapter 28, Kung susunod ka, maraming mararanasan po tayong mga biyaya at pagpapala ng Diyos. At kung ikaw ay susuway, naku po, meron po talagang hindi magandang mga pangyayari na maaring dumating sa ating buhay. Alam niyo po, may nabasa po ako na isang magandang halimbawa na pinagpala ng Panginoon. Dahil sabi nga po natin sa binasa po natin, siya daw po ang handang magpala, o pinapadama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Ibig sabihin hanggang sa mga susunod pa, na mga mahal natin sa buhay, o anak, apo, hanggang sa mga susunod pa, ay kayang pagpalain ng ating Panginoon. Dito nga daw po, itong ating ibabahagi ngayon, si Pastor Jonathan Edwards. Alam niyo po ba na sa pamamagitan niya po ay maraming mga mananampalataya mula sa kanyang pamilya. Tamang-tama po yung household salvation. Kaya nais ng Panginoon may ligtas ang ating buong pamilya dahil nais ng Diyos, lahat po ng membro ng ating pamilya ay magkamit talaga ng mga pagpapala at yung mga pinangako ng Diyos na gagawin niyang dakila ang ating mga pangalan. Kaya tingnan po natin ang kasaysayan ng kanyang buhay ay nag-aral po siya ng kolehiyo sa Yale University at the age of 13 years old. 13 years old lang.
dapat po high school pa lang yan, di ba? Pero siya ay kolehiyo na noon. At the age of 19, siya po ay naging isang pastor na. At ang mga sermons po niya ay nagdala ng great revival sa kanilang bansa. At multitude of people ang talagang nag-surrender ng kanilang buhay sa Panginoon. At sa kanya, ano pong iniwan niyang legacy? Napakaganda po, no? Siya po ay nagkaroon ng salinlahi, no, na US President, meron 3 senator, at iba't iba pang mga profesional na mga tao at mga lingkod ng Panginoon. Ayan po yung mangyayari kapag tayo po ay talagang nakipagtipan sa Panginoon. Kung talagang tayo magiging committed na po, hindi yung committed ang isip yung ating commitment po ay talagang gagampanan, magiging loyal tayo, lalo na sa ating simbahan na kung saan niya tayo nilagay. Kung ikay magiging tapat dyan, makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon. Kasi maraming problema darating sa buhay ng isang taong walang tipan o hindi nangako sa Diyos. Ang Diyos nangangako sa atin, sabi niya kanina, hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Kaya tayo rin po dapat ay meron ding pangako sa Kanya na kung saan ay ang ating buhay talagang ilalaan lang natin sa pagsunod natin sa Kanya. Kaya yun po tinatawag na covenant na po. Yung dalawang partido na nagkakaisa na po, na magbibigay ng paggalang sa isa't isa at magbibigay ng maglalaan ng pagtatapat, no, sa bawat isa. Kaya nga po kapag hindi po tayo nakikipagtipan ng tama sa ating Panginoon, tingnan niyo po, maraming mga nangyayari problema. Nandiyan yung dysfunctional family, nandiyan yung conflict, magulong pamilya, nandiyan yung drug abuse, nandiyan yung criminality, no, yung mga mahal natin sa buhay, nire-reject nila ang Panginoon, ayaw nilang tanggapin. So andyan ang idolatry. Okay, so yung ating mga generation, yung mga generational sin patterns, yung hindi napuputol ng mga gawain na hindi nakalulugod sa Panginoon, tuloy-tuloy sa mga salinlahi, no? Kapag may isang sugalero, lahat sugalero. Sunod-sunod na po, kung wala po tayong tipan sa Panginoon, mangyayari po yung mga ganito. Unresolved pain and hurt, yun po, mga damdamin na tumatagal ng napakahabang panahon, hindi nagkakasundo ang mga pamilya, and destructive behavior. Ayan, yung mga addiction, harmful habits, at yung brokenness and division. Tingnan nyo po, kapag wala po tayong tipan sa Panginoon, magulo ang buhay. Kaya pinaniwala na ngayong araw na ito, kung pagbibigyan nyo po, no, ang panawagan ng ang salita ng Diyos, makipagtipon tayo sa Kanya. Gumawa po tayo ng covenant sa Panginoon na ikaw lang ang aking Diyos, na mamahalin ng buong lakas, ng buong puso, ng pag-iisip at ng buong kaluluwa. Kaya dahil po dyan, nais ko po kayong ipanalangin at dumako po tayo sa paglalaan ng oras sa Kanya, sa paghingi na tayo po ay tanggapin niya sa pakikipagtipan sa Kanya. Dakilang Diyos, sa araw nito, salamat po. At sa pamamagitan ng maiksing pagbabahaging ito ay naunawaan po namin ang kahalagahan ng pakikipagtipan sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ang puso namin ngayong araw na ito, O Diyos, ay maibigkis sa iyong puso, sa iyong kalooban, Panginoon. Nang sa gayon, O God, wala na kaming susundin sa buhay na ito at mamahalin, kundi ikaw lamang ang Diyos na sinasabi ng Biblia na hindi nagbabago noon, ngayon, at kailan paman. Dahil dito, Panginoon, hayaan mo sa araw ito, ma-release, Lord, ang lahat ng blessing, bukas na kalangitan sa bawat mga lingkod mo at mga anak mo, Panginoon, na nakipagtipan sa iyo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Salamat po. At yan po, sa December 12, dito po sa JCSGO, meron po tayong covenant dinner na po, inaanyayahan po namin kayo, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga pastor at tayo po ay tiyak na mapagpagpala sa araw na ito. Yun lamang po. God bless and shalom!